Hello everyone! Welcome back to my channel. Gagawa naman tayo ngayon ng pizza pero kakaiba ito guys kasi ibang klase po ang doon na gagawin natin. Ito po ay napaka-crispy at napakadaling gawin ito guys. Sigurado ako magugustuhan ng inyong mga kids at ng hindi lang ng mga kids pati ng buong pamilya. Kaya tara po, umpisahan na po natin. Ipaparinig ko naman sa inyo guys kung gaano ka-crispy itong pizza na gagawin natin ngayon. Ang una nating gagawin ay ang kanyang dough. Pagsasamahin natin yung salt at saka yung ating all-purpose flour dito sa ating bowl. Pagkatapos nito, hahaluin lang natin at iset aside lang muna natin ito. Then dito naman sa ating isang bowl, ilalagay naman natin yung ating warm water. Sunod naman yung ating sugar. Pwede po kayong gumamit ng honey kung mayroon po kayong available sa inyong kitchen. Then hahaluin lang natin hanggang sa ma-dissolve na yung ating sugar. Then sunod nating ilalagay yung ating instant yeast. Then, imimix lang din natin ito hanggang sa matunaw na yung ating yeast. Ngayon, ilalagay naman natin yung ating flour or yung ating dry ingredients. Ayan po guys, maglagay kayo ng pakonti-konti lang para matansya nyo po yung texture ng inyong dough kapag hindi nyo po kabisado yung inyong flour kasi hindi po tayo pare-pareho ng flour na ginagamit. Kapag nakikita nyo po na medyo dry yung inyong dough, pwede po kayo mag-add ng water. Ng pakonti-konti lang po, 1 tablespoon at a time. Dito po nag-add ako ng 2 tablespoon. Hinalo ko lang ito guys ng mga 3 minutes po gamit ang aking spatula. Ayan po, kapag ganito na po yung texture ng ating dough, pwede na po ito. Tatakpan naman natin siya ngayon ng cling wrap. Then, i-rest lang natin ito ng mga 45 to 50 minutes hanggang sa mag-doble na siya ng size. Ayan, sheet pan pizza po yung gagawin natin guys, kaya gumamit tayo dito ng baking tray. Ang size po naman nito ay 11 by 15. Then maglalagay tayo ng olive oil 4 tablespoon or pwede ring 3 tablespoon, basta enough po na hindi didikit yung ating dough. Then ito naman yung ating dough ngayon guys, nagdoble na siya ng size. Ipapakita ko sa inyo guys, tingnan nyo yung ilalim. Ayan po, makikita yung nagbubble siya. So ibig sabihin maganda yung pag-alsa ng ating dough. Gumamit ako dito ng spatula para i-deflate ng konti yung ating dough. Ayan, para mawala po yung ibang air bubbles or yung gases sa loob ng ating dough na na-trap. Sticky yung ating dough guys, kaya kailangan natin basahin yung ating kamay sa tubig. I-dip lang natin siya bago natin hawakan yung ating dough. Hindi natin siya mamasahin guys, kaya ganito lang po yung gagawin natin. Iangat nyo yung dough pataas or i-stretch nyo siya. Then, i-fold nyo siya. Bali, 4 na beses nyo po itong gagawin. Dapat po, dahan-dahan lang po yung pag-stretch ng ating dough para hindi po maalis lahat ng air sa loob ng ating dough. Kasi yun po yung magpapa-crispy at magpapalambot mamaya pagkapag binake na natin yung ating pizza. Pagkatapos po nating i-fold yung ating dough, ita-transfer na natin siya ngayon dito sa ating baking tray na may olive oil. Then same lang din po yung gagawin natin guys. Dahan-dahan lang po yung pag-stretch ng ating dough or ipa-flatten natin siya. Dapat po yung air sa loob nandun pa rin. Then after po nito, lalagyan natin siya ng oil or olive oil, 2 tablespoon po, yung ibabaw lang po. Then tatakpan natin siya ng cling wrap. I-rest lang natin ito ng 15 to 20 minutes para madali po natin siyang i-manage mamaya pag isi-shape na natin siya sa pizza. After 20 minutes po, ito na po yung ating dough. Ngayon, ipa-flatten natin siya ulit guys. Dahan-dahan lang din po. Dapat po yung air nandun pa rin sa loob. Ayan. Then after po nito, final proofing na po tayo ng 1 oras or 60 minutes hanggang sa magdoble na siya ng size. Kung wala po kayong baking tray pala guys, pwede nyo siyang i-bake sa kung ano mo yung available na baking pan sa inyong kitchen. Ganito na po yung ating dough after 1 hour po. Ayan po, nagdoble na siya ng size. Ngayon guys, sundan nyo lang po yung gagawin ko. Dahan-dahan lang po natin i-press. Ganyan po, kailangan po mandun pa rin yung air sa loob ng ating dough. Huwag po natin alisin lahat. Ayan. Gayahin nyo lang po yung ginawa ko guys. Kailangan po ganyan lang. Kung meron na pong nakagawa dito ng focaccia bread, ganito po yung pareho po sila ng procedure.
Then after nito, nilagay ko na yung tomato sauce or pizza sauce. Ito po ay nabili ko lang sa grocery guys, yung ready-made na pizza sauce. Pwede po kayong gumamit ng tomato sauce kung ano po yung meron kayo sa inyong kitchen. Then nilagay ko na yung mozzarella cheese at saka cheddar cheese. Gumawa din po pala ako ng second batch ng aking dough guys. Ayan po, nilagay ko siya sa ganitong pan. Ito po ay pang pie. Ayan, pwede nyo siyang i-bake din dyan. Then nilagay ko na yung aking pepperoni. Pwede po kayo maglagay kung ano po yung paborito nyong toppings sa inyong pizza. Pwede nyo pong gawing Hawaiian. Then nag-add lang ako dito guys ng dried oregano. Ito po ay optional, pwede po kahit wala. Pero mas masarap po yung aroma niya kung meron po. Dito nyo po siya ilagay sa pinakababa na rack sa inyong oven para hindi po agad masunog yung cheese sa ibabaw. Kailangan po maluto po muna yung dough natin since makapal po siya. Then i-bake natin siya sa pinakamainit na oven. 200 degrees Celsius po yung ginamit ko dito. 20 minutes po. Ito na po yung ating pizza. Pagkatapos natin siyang i-bake, ilalagay natin siya agad dito sa ating cooling rack para ito po yung nagpapa-crispy ng ating pizza or yung ating pizza crust. Then ililipat ko lang siya dito sa ating board. Ipaparinig ko naman sa inyo guys kung gaano ka-crispy yung ating pizza. Napakasarap at nakakabusog itong pizza na ito guys. Sana magawa nyo rin ito dyan sa inyong bahay. Magugustuhan ito ng mga kids nyo at sa buong pamilya nyo. Nabusog na kayo, nakatipid pa kayo sa inyong merienda. Napakamahal na kumain ngayon sa labas guys. Kaya ito, subukan nyo na ito. Safe na kayo, nabusog pa kayo. Ito naman yung pangalawang batch na ginawa ko guys. Ayan, mas maganda pala siya guys. Mas masarap siya kapag after nyo po siyang rest ng 45 minutes, yung inyong dough, ilagay nyo muna siya sa fridge ng 30 minutes bago nyo siya ilagay sa inyong baking tray. Then, isi-shape nyo siya sa pizza. Then, lalagay nyo siya ng toppings. Mas masarap siya guys. Mas malambot at saka crispy yung labas niya. Ayan po, mas maganda yung texture niya. Nakikita nyo yung butas-butas or yung bubbles. Ayan po yung air natin sa ating dough. Ayan po, mas fluffy po siya, tsaka malambot. Sana po nagustuhan niyo po itong recipe ngayon na shinare ko po sa inyo. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.